Hindi maganda ang kalagayan ng Russia ngayon, kaya't dumarami ang naniniwala na tapos na si Putin. Kahit medyo malayo pa, tingin ko sulit pag-usapan kung ano mangyayari kung mawala si Putin sa kapangyarihan. Sa katunayan, agad na lumilitaw ang mga tanong tungkol sa kung kailan ang pinakamainam na panahon para mangyari yon mula sa pananaw ng Ukraine at ng mas malawak na kanluran. Nakakatukso para sa panig ng Ukraine na sabihin na mas maga, mas mabuti. At ayokong kumbinsihin kayong iba ang isipin dahil bawat araw na lumilipas sa digmaan ay isa pang araw ng pagdurusa at gasto sa larangan ng digmaan at sa mga sibilyang lugar na tinatarget. May ilang masesalang issue tungkol sa tamang oras ng posibleng pag-alis ni Putin na magkakaroon ng malinaw na pangmatagalang epekto hindi lang sa Russia kundi pati na rin sa Ukraine at buong mundo. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang sitwasyong ito sa tatlong hakbang. Narito ang buod ng mga paraan kung paano maaring umalis si Putin sa pwesto. Pagkatapos, pupunta tayo sa isang makasaysayang paghahambing, ang pagbagsak ng Unyong Soviet na magbibigay ng mahahalagang pananaw tungkol sa problema natin ngayon. Tatalakayin natin ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagharap ni Trump at ng susunod na Pangulo sa sitwasyon. Lumilitaw na ang mundo pagkatapos ni Putin ay magbibigay ng pagkakataon para sa kanluran, ngunit ito ay magiging magastos. Na nagdudulot ng tanong kung gagamitin ng administrasyon ang pagkakataon tulad ng maaaring gawin ng susunod na leader. Magsimula tayo sa overview ng mga posibleng problema ni Putin. Ayaw kong talakayin ng malaliman ang kabuuang sitwasyon dahil naging paulit-ulit na itong tema sa parehong mga channel ko nitong mga nakaraang linggo. Ang buod ay hindi maganda ang ekonomiya ng Russia para ipagpatuloy ang kanilang digmaan. Gayunpaman, maayos pa rin ang kalagayan ng karaniwang Ruso. Ang grupong labis na naapektuhan ay ang mga oligarko dahil nawawalan sila ng mga kasunduan sa negosyo sa kanluran at sila na rin ang de facto na nagbabayad para sa lahat ng pagtaas ng sahod na napupunta sa mga karaniwang Ruso dahil sa mas mataas na pangangailangan sa paggawa. Dahil dito, iniisip kong mas malaki na itong problema para kay Putin at tiyak na mas mataas kumpara nung simula ng taon. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na mas malala ang kalagayang pang-ekonomiya sa Iran. May totoong mga nagpoprotestang laban sa gobyerno sa mga kalsada, dun ilang buwan lang ang nakaraan at ang tingin ng publiko ay hindi pa basta mawawala ang pamahalaan ng Iran. Ito ring mong mas mababa pa riyan ang panganib sa sitwasyon ni Putin. Tinatayan ng prediction market na 5% lang ang tsansa na bumagsak ang rehimen ng Iran bago Hunyo 30. Para kay Putin, ito ay 2%. Pansinin din na si Putin ay 73 taong gulang na, kaya bahagi ng porsyentong yon ay sumasalamin lang sa posibilidad ng pagkamatay dahil sa natural na sanhi. Sabihin na lang natin na mangyayari ang pagbagsak. Anong susunod? May pananaw ang publiko na hindi popular ang digmaan sa Rusya. Ang bagong leader na walang bigat ng pampulitikang bagahe ni Putin ay aatras, kaya maaari nating tapusin ang katawa-tawang kabanatang ito ng kasaysayang geopolitikal. Sandali lang, hindi ganon kabilis. Mukhang unti-unting nababawasan ang suporta ng populasyon ng Russia sa pagpapatuloy ng digmaan at maaring hindi na talaga ito popular sa kabuuan. Ang pagkurong ng de facto na hangganan ng Russia ay magdudulot ng magkahalong reaksyon mula sa parehong grupo. Tandaan na ang pag-aneksa ng Crimea ay sobrang naging popular sa Russia. Kahit ang yumaong si Alexei Navalny, itinuturing na pag-asa ng malayang Russia ay hindi sinuportahan ang simpleng pagbabalik ng Crimea sa Ukraine sa malaking bahagi ng karera niya. Hindi magkasundo ang kanluran at mga karaniwang Ruso sa dapat hitsura ng internasyonal na hangganan. Ang tanong sa Russia ay kung gaano kamahal ang paglawak. Sa Crimea, halos libre ito. Ang pagpapatuloy sa Donbas sa kabilang banda ay mas magastos. Paano kung basta na lang ibalik ang teritoryo sa Ukraine? Talagang hindi. Iyan ay siguradong paraan para agad matanggal sa kapangyarihan ang susunod na leader ng Russia. Sa madaling sabi, dapat asahan ng kanluran na leader na matigas ang tindig ang papalit kay Putin. Ngayon, may ilang paraan na maaring magdulot ng mas positibong resulta para sa Ukraine. Isa ay kung bumagsak ang Russia sa digmaang sibil at mawalan ng kapangyarihan si Putin. Ang pagkawala niya ay nagdudulot ng vacuum at iba't ibang paksyon ang nagtangkang kontrolin ng Kremlin.
Alam natin kung paano ito gumagana mula sa unang digmaang pandaigdig. Umuwi ang mga tropang Ruso para pumili ng panig sa digmaang sibil, kaya maaring gamitin ng kalaban ng Russia ang kanilang military advantage. Ang isa pang paraan ay kung may isang moderado na maupo sa kapangyarihan. Mas malamang ito kung ang pagbagsak ni Putin ay sanhi ng kilusang panlipunan. Ngunit ngayon, ang mga oligarko ang nababahala at inis sa kanya. Sa moderado, hindi ko ibig sabihin na may gustong ibalik ang mga hangganan noong Enero 2022. Ibig kong sabihin ay isang taong nag-aalala sa pananalapi ng Rusya at hindi inuuna ang proyektong Nova Novorussia na pampalaki lang ng ego. Hindi basta-basta ibabalik ng taong ito ang silangang Ukraine sa Kyiv, pero maaaring handa siyang pakawalan nito kapalit ng tamang halaga. At dito tayo dadalhin ng kasaysayan na yon, ang pagbagsak ng Berlin Wall, ang muling pagkakaisa ng Germany, at ang pagtatapos ng Imperyong Soviet. Dahil maraming dekada na ang lumipas mula nang mangyari ang kwentong ito, madali nating maisip na sinabi ni Reagan, Ginoong Gorbachev, gibain mo ang pader na ito. Bumagsak ang pader, nagpaalam ang Unyong Sobyet at masayang nakaalpas ang silangang Europa. Kung sana ganun lang kadali. Nagpa siya ang Kremlin na hindi na kayang tustusan ng imperyong nagbigay kahulugan sa Cold War. Malaki ang kaibahan ng pagpapaluwag ng herarkiya ng Moscow sa silangang Europa at ang panunood sa kanluraning kapangyarihan na umuusad ng walang pagtutol. Tulad ng iba pang issue sa Cold War, nasa sentro ng tunggalian ng Alemanya. Naging malinaw na muling magbubuklod ang kanlurang Alemanya at silangang Alemanya. Mas eksakto, ang silangan ay sasama sa kanluran. May isang maliit na problema, sumali ang kanlurang Alemanya sa NATO noong 1955. Kung ang teritoryong dating kilala bilang silangang Alemanya ay magiging bahagi na ng Federal na Republika ng Alemanya, magiging bahagi rin ng NATO ang dating silangang Alemanya. Mahirap isipin kung paano yan gagana kung may 400,000 sundalong Soviet at 200,000 support staff at dependent na nakaistasyon pa rin doon. Malayo ito sa maayos at mapayapang panahong inilalarawan sa kasaysayan. Nagsimula ring gumawa ang Estados Unidos ng mga planong pandigma kung paano palalayasin ang Unyong Sobyet sa teritoryo. Hindi epektibo ang digmaan, may mga mapayapang kasunduan na pwedeng magdulot ng benepisyo sa lahat. Ang tagumpay ay dumating ng iminungkahi ni George H.W. Bush na ang yaman ng Alemanya ang solusyon sa problema. Noong panahong yon, ang Unyong Sobyet ay nasa matinding pagbagsak ng ekonomiya. Napatunayang hindi mahusay ang mga ekonomiyang planado ng Estado sa paglikha ng yaman. Ang malalaking deposito ng langis at gas ang nagpanatili sa Unyong Sobyet sa loob ng mahabang panahon. Pero noon, bumababa na ang presyo ng enerhiya. Ang Unyong Sobyet ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kaya nag-alok ang Alemanya ng malaking konsesyon sa ekonomiya sa Unyong Sobyet. Kabilang dito ang mga pautang na walang interes para muling buuin ang ekonomiya ng Unyong Sobyet hanggang sa direktang pagbabayad para sa pagtatayo ng mga bagong pasilidad para sa mga nagbabalik na tropang Sobyet. Noong panahong iyon, tinatayang $14 na bilyong ang halaga ng package. Bilang kapalit, inalis ng Unyong Sobyet ang tropa nila sa silangang Alemanya at hindi nakialam sa pagpapalawak ng NATO sa buong Alemanya. Inilarawan ni Robert Gates, dating Deputy National Security Advisor at naging kalihim ng depensa, ang estratehiya bilang paraan para suhulan ang mga Sobyet palabas ng Alemanya. Epektibo ang panunuhol. Ayon sa kasaysayan, ng mas maraming bansa sa silangang Europa ang gustong gawin ang sarili nilang paraan at protektahan sila ng mga kanluraning bansa mula sa Moscow, hindi nagreklamo ang Kremlin. Wakas. Sandali, wag na lang. Sumunod ang pananakop sa Ukraine. Lumipas ang 4 na taon at ganito ang aktual na kalagayan. Sige, kunyari bumagsak si Putin at napalitan ng moderado. Anong susunod? Kung pagbabatayan ang politika matapos ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, posibleng umatras ang isang reformista mula sa internasyonal na kinikilalang teritoryo ng Ukraine, maliban siguro sa Crimea. Kung tama ang kapalit. Tiyak na magtataas ng pondo ang European Union para punan ang kakulangan ng pondo ng Ukraine. Mahirap makita kung paano ito gagana kung hindi sentral ang papel ng Estados Unidos sa negosasyon. Sabihin na nating mangyari ito sa 2029 pa. Kung manalo ang sinumang posibleng kandidato ng Demokratiko sa halalan ng 2028,
tiyak na gugustuhin nilang makibahagi sa sistema. Ito ay sandaling huhubog sa siglong ito at pagkakataon para itama ang matagal ng pagkakamali ng kanluran habang nagpapakasasa sa ningning ng tagumpay nila sa Cold War. Ang tanging problema rito ay magiging magastos ito. Mas malala ito kaysa sa sitwasyon sa silangang Alemanya dahil iyon ang pinakadulong bahagi ng Imperyong Sobyet. Samantala, ayon sa batas ng Federasyon, ganap ng bahagi ng Rusya ang silangang Ukraine. Kung si Marco Rubio ang presidente sa 2029, wala rin akong duda na handang magbayad ang Estados Unidos ng kinakailangang halaga. Kung si J.D. Vance naman ang presidente sa 2029, hindi ako ganoon kasigurado. Alam nating kasama siya sa mahigpit na isolationist na America First Group based sa lumabas na signal chats. Mahirap makita kung paano siya maglalaan ng pondo para sa programang ito. Lalapit siya sa mga lider ng Europa, sasabihin na problema nila yon at magkukulong na lang ang Estados Unidos sa kabila ng Atlantic. Tala tungkol sa tsansa ng pagdating dito. Namunggo na pa rin si Vance sa Republican nominee market na may 36% na tsansa. Gayunpaman, pinatatag ni Rubio ang kanyang 25% posisyon kaya masasabi natin siya ang pinakamalaking nakinabang sa Amerika dahil sa Iran War. Kung tinitingnan mo ang mga numerong yon, maaaring itanong mo, anong ginagawa natin? Anong nangyayari? Matutuwa kang malaman na si Tucker Carlson ang ikatlong pinakamalamang na Republikanong nominado na may 7%. Layunin ng video na ito na ipakita kung gaano kahalaga ang oras ng posibleng pagbagsak ni Putin. At ngayon, dapat malinaw na kung bakit. Hindi ko na kailangang sabihin na mas malapit si Trump kay Vance kaysa kay Rubio. Kung bumagsak si Putin sa mga susunod na taon, mahirap isipin na susuportahan ng Estados Unidos ang pagbawi ng teritoryo ng Ukraine, lalo na't hindi na nito pinopondohan ang mga kagamitan laban sa Russia. May ilang paalala o kondisyon sa konklusyon na yon. Una, gusto ni Trump ang mga proyektong magpapakita ng kanyang pamana kahit madalas hindi ito komplikado. Kunin ang madaling tagumpay at lumipat agad sa susunod. Isipin mo ang White House ballroom na palading konektado sa kanya. Bagamat hindi kasing hirap ng pagkontrol sa panlabas na pulisya ng Iran, ang pagre-reorganisa ng Europa, hindi rin ito magiging madali. Maaaring gamitin ni Marco Rubio bilang National Security Advisor ang papuri sa ego ni Trump para kumbinsihin siyang ito ang proyektong magtatakda ng kanyang pamana. Magiging maliit na talababa na lang sa mga aklat-aralin sa kasaysayan ang pagiging hindi popular ng digmaan sa Iran. Kung may kailangan siyang pantapat sa kapalpakan, Ukraine ang sagot. Aba, baka para mas kaakit-akip, sino nakakaalam? Pwede siguro nilang gawing Don Donbas ang pangalan ng Donbas. Ang isa pang paalala ay matagal ang prosesong ito bago mapagkasunduan. Bumagsak ang Berlin Wall noong Nobyembre 1989. Ang huling tropa ng Soviet na noon ay mga tropang Ruso na ay umalis lamang sa Alemanya noong Agosto 31, 1994. Kahit umalis si Putin bukas, posibleng magtagal ang negosasyon sa Europa at manatili ang interes ng bagong lider ng Rusya hanggang sa susunod na inaugurasyon sa Estados Unidos. Ano ang natutunan natin? Hindi agad mapapaalis si Putin pero maari nating pag-usapan ang posibleng epekto nito. Malabong basta iwan ng susunod na lider ng Rusya ang silangang Ukraine. Posibleng may kasunduan para mapaalis ang Rusya. Pero kung handang magbayad ang Estados Unidos ng kinakailangang presyo ay nakadepende kung kailan aalis si Putin sa pwesto. Pwede mong laktawan ang video na ito at subukang basahin ang alinman sa dalawang kamanghamanghang aklat tungkol sa pinagmulan ng digmaan. Tingnan ang description ng video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita-kits sa susunod. Mag-ingat ka.